Kapatid, bakit ginagawa mo to araw-araw? Akala mo okay lang, pero grabe palang epekto nito sa bulsa mo. Ito ang 10 money traps na unting-unting sumisira ng finances mo. Kung ano yan, panoorin natin to. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam mo, ang mission ko na tulungan ko kayo talaga maging wealthy and debt-free. Kaya gusto kong matuto kayo paano mag-ipon, umiwas sa utang, magpalago ng pera, kaya subscribe na kayo. Kaya mga kapatid, alam mo yung mga money trap na yan ang pwede po talagang magpahirap po sa ating buhay. Ano po yung pinakaunang money trap na kailangan natin iwasan? Walang plano sa pera. Alam mo, reality, if you fail to plan, you plan to fail. Yan ang kasabihan. Kung wala kang plano sa pera, paano naman yung income mo? Diba? Pag ano pumasok, mauubos yan. Para kang sumakay sa bus na wala kang destination. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Wala, trip ko lang. Alam mo, kaya nga kailangan ilista mo mga financial goals mo, ilista mo kung magkano kinikita mo, ilista mo kung magkano ginagastos mo. Siyempre, para meron kang plano. Number 2, alam mo, nagpapahirap sa ating buhay, lifestyle inflation. Oo, dati satisfied ka lang mag-jeep. Ngayon, gusto mo, naka-car ka na. Dati ukay-ukay lang. Ngayon, kailangan pumunta ng UK para bumili. Friend, ito lang po kung mas malaki pa ang gastos mo kaysa sweldo mo, walang talagang magkakaroon ka ng problema. Dapat mas malaki po ang sweldo kesa sa gastos. It's not how much money you make, it's how much money you keep and save. So, bawasan ang upgrade ng lifestyle. Number 3, money trap, iniiwasan natin ang pagbayad ng utang. May kakilala kayo na napakabait, pag nangungutang, maninigil ka, galit na sila. Parang ex mo na hindi mo makakausap, bigla na lang nawawala. Face it, kaibigan. Ang utang ay kailangan bayaran. Ang utang kailangan harapin. Diba? Ang utang ay kailangan bayaran para mawala tayo ng stress. Money trap number 4, yung YOLO mindset. You only live once. Enjoy lang. Bakit? Hindi mo naman alam kung kailan ka kukunin ni Lord. Diba? Anin mo yung pera mo, madadala mo ba sa hukay? Ay nako. Kapatid, hindi mo nga madadala sa hukay, pero wala ka rin maiiwan. Hindi forever na may income tayo, lalo na kung empleyado tayo, because nothing is permanent in this world. Guys, may good news po ako sa inyo. Do you want to know how I make business decision in seconds? Kung gusto mo laman, meet Negosyo GPT, my personal bot powered by my actual business framework. So kung gusto mong makuha to for free, again, you want to get access for free, click the link below or just type Nego GPT to gain access. See you there. Kaya kailangan po marunong rin tayo magplano at mag-ipon para sa kinabukasan. Money trap number 5 na magpapahirap po sa iyo, ito, walang value system, especially when it comes to pera. Kung ano na nakita, bibilin. Walang disiplina, walang direksyon. Diba? May pera ka nga pero impulsive ka. May narinig ka bang katagang easy money, easy go? Kung madali ang pagpasok ng pera, madali ang paggastos. Kung ikaw naman, pinagpaguran mo, talagang tagaktak ang pawis at hirap, parang hirap gumastos. Kaya nga kasi binavalue mo yung pera Pinaghirapan mo Number 6 na money trap, walang budget. Hindi mo pinaplano. Alam mo saan napupunta ang budget mo? Shopee, Lazada, COD. Sama mo pa sa TikTok. Money trap number 7 na nagpapahirap po sa atin, masyado tayong nega. Yes, negativity. Mahirap gumita ng pera wala kasi akong pera Ang mahal-mahal naman yan. Imbis na sabihin mo na wala kang pera, ba't di mo sabihin, magkakapera ako? Imbis mo sabihin, mahirap kitain pera, hindi, madaling kitain ng pera dahil nag-aaral ako. Imbis sabihin mo, mahirap lang ako, hindi, uunlad at aasenso rin ako dahil masipag ako. Number 8, money trap na nagpapahirap po sa atin, you give up easily. Isang failure lang, ayaw na. Paano ka matututo kung hindi ka susubok? Tatandaan nyo, walang nagwawagi na umayaw at walang umayaw na nagwawagi. Yes, yes, yo. Money trap number 9 that makes you poor. Materialistic. Lahat ng bagay na kaya mong bilhin, binibili mo bag, phones, shoes. Bigyan natin ng pansin, hindi yung material Yung dapat yung mga bagay na minsan hindi kayang bilhin ng pera. Ano yun? Oras.
kalusugan, pagmamahal. Nagigets mo, importante po yan. Money trap number 10 na pwede magpahirap sa'yo, ano yun? The lack of financial education or literacy. Ano ibig sabihin? Mahirap gawin ang isang bagay kapag di mo alam. Mahirap mag-drive pag di mo alam. Mahirap mag-swim pag di mo alam. Mahirap magnegosyo pag di mo alam. Mahirap mag-invest pag di mo alam. Pero pag natuto ka, madali na. Pag natuto ka, madali na magnegosyo. Pag natuto ka, madali na mag-invest. Pag natuto ka, madali na umasenso, umunlad at yumaman. Kaya ang tanong ko po sa inyo, di ba? Sa 10 na pinag-usapan natin to, di ba? Number 1, walang plano sa pera. Number 2, lifestyle inflation. Number 3, di ka nagbabayad ng utang. Number 4, YOLO mentality. Number 5, walang value sa iyong pera. Number 6, wala kang budget. Number 7, negative ka. Number 8, sumusuko ka agad. Number 9, masyado kang materialistic. And number 10, wala kang alam pagdating sa pera. Friend, out of this 10, bad money traps. Nasaan ka? Huwag ka na mag-guilty, ang kapatid. Ang mahalaga, matuto tayo at magbago. Dahil sa pagbabago ng ating mindset, magbabago ang financial life natin. So kung seryoso ka talaga sa pag-asenso, ano mo kailangan gawin mo? Subscribe ka na. I-click mo na rin itong ring bell na ito para hindi ka talaga mapag-iwanan. Tatandaan, ikaw lang ang makakapag-desisyon kung gusto mong umasenso o hindi. Sana nakatulong tong episode na ito and please comment in the comment section kung ano natutunan mo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.